Okay guys, for today's video, lumabas na yung listahan ni Forbes.com ng Best Bank this 2025. So basically, ito yung yung yearly na nating nadidiscuss or nagagawa ng video about the ranking. Nagsimula tayo 2023 na si CIMB yung top 1 dito sa Pilipinas. Sumunod, 2024 si PNB naman or si Philippine National Bank. And ngayon, magugulat kayo because sa 2025, sino ba ang namamayagpag? Yan ang pag-uusapan natin ngayon kasi magugulat din talaga kayo dito. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Come here it up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so Forbes.com, naglabas na siya ng listahan niya ng Best Bank for 2025. So ito ay based on survey result ng survey partner firm nila which is si Statistica. So basahin natin yung introductory article dito sa ranking na to. So sabi ni Forbes, to make it easier for consumers to choose financial institution, Forbes in partnership with market research firm Statista, hindi pala Statistica, Statista ranked the world's best bank based on survey responses from more than 50,000 people across 34 countries in 17 different languages from October 2024 through December 2024. So basically parang siya, performing year ng 2024 and then nilabas ng 2025. Survey participants were asked to evaluate banks where they currently have a checking or savings account, where they had an account within the past 3 years or that they knew through a family or friends. Any bank offering a checking or savings account was eligible. Ito yung sinabing mga criteria nung nagpa-survey si Statista. Number 1 is trustworthiness daw ng banks. Number 2 ay yung fees and rates or yung nakalagay sa terms and condition. Number 3, yung customer service. Basically, the help times and helpfulness ng mga employees. Number 4 ay mga digital service. Kung yung mga banks na bayan ay nag-engage na online. And lastly, quality of financial advice. So basically, yung 5 ang naging criteria when people answered the survey from Statista. So ito na nga, sasabihin na natin yung mga nakasamang banks under Philippines. Number 9 on Forbes list is si Cbank. Yan. Medyo natuwa ako dito kasi marami na talaga ang mga tao na nag-recognize kay Cbank as dependable, trustworthy na online bank. Though this is a rural bank, but rebranded na naging Cbank na ino-offer na online. So basically right now, there are 4% interest rate per annum on your savings and cap up to 400,000. However, if you move beyond 400,000, yung in excess will have an interest rate of 3%. So pwede na rin talaga. And at the same time, yung 15 free bank transfer niya, napaka-good deal talaga nitong paggamit ng Cbank. If in case na wala ka pang Cbank, you can use my referral code with Cbank. Magkakaroon din kayo ng 50 pesos when you use my referral code and deposited at least 1,000 pesos. So, di ba? Gumamit ka lang, naglagay ka lang, may 50 pesos ka pa. Moving on sa number 8 is si Uno Digital Bank. Ito naman is a digital bank compared kay Cbank na rural bank. So, una natin nakita si Uno Digital Bank. Yan, meron siyang sariling app. And then, eventually, nag-partner siya with GCash para mas madali ang pag-save ng mga GCash user papuntang Uno Digital Bank. Naglalaro na lang ang interest rate ni Uno Digital Bank sa 3.25% sa less than 5,000 pesos na cash deposit, 3.75% naman for balances amounting to 5,000 pesos and up to 4.99 million pesos. Parang wow, di ba? Considering yung limit or yung cap, parang kapag may in-excess ka, kunyari, kay Cbank, meron kang in-excess na 1 million. So, pwede mong ilipat na lang dito kay Uno Digital Bank at mag-earn pa yan ng 3.75%. That's 0.75% higher than kay Cbank na pag nag-go over ka dun sa limit niya or sa cap niya na 400,000 pesos, 3% lang yung mabibigay sa'yo. So, ito, may additional 0.75% ka pa. And this 0.75% would really help you. Kasi yung tax na i-charge sa'yo for the interest earn, halos mako-cover na netong 0.75%.
75% na additional from Uno Bank. Number 7 on our list is si Philippine National Bank or si PNB. Coming from last year na siya yung number 1 sa Forbes.com na listahan, bumaba siya sa number 7. Number 6 is si Union Bank of the Philippines. While this is a traditional bank and itong position niya, number 6 is strong pa rin naman. However, medyo bumaba ang ranking niya in terms of Forbes.com. Kasi comparing 2024, nasa number 2 siya sa listahan ni Forbes.com. Okay, number 5 on Forbes.com's list is si Land Bank of the Philippines. So coming from number 8, last 2024, nag-jump siya to the 5th position. Okay, for number 4 is si Bank of the Philippine Islands or BPI. So last year, wala po siya, hindi po siya kasama sa ranking ni Forbes.com. Ibig sabihin nito, ang sabi ng mga tao right now is, mas okay na pagkatiwalaan ko ang pera ko kay BPI. Thus, biglang sumulpot si BPI sa Forbes.com ranking. Though guys, I must say na itong ranking naman na to ay would not technically affirm the whole country's point of view about banks in general. So ito ay more on random sampling lang talaga. For me, it's a good improvement na nakikita ng mga tao na si BPI ay isang traditional bank na pwede nilang pagkatiwalaan. Okay, number 3 on our list. So isa sa pinaka mataas ang trustworthy or confidence ng mga tao dito sa bank na to, which is si Metropolitan Bank and Trust or si Metrobank. Right now, ang masasabi ko, si Metrobank ang nakahuli ng trust and confidence ng mga tao in terms of traditional bank. Siya yung pinakamataas. Spoiler alert. So, since na-spoil ko na ang ranking natin, eto na. For our top 2 and 1, they are both digital bank. May hula ba kayo kung sino siya? Okay, for number 2, it's GoTyme Digital Bank. Bakit? Napaka-aggressive ng marketing talaga ni GoTyme. Coming from malls, hindi lang sa mall ni Robinson makita mo rin sila sa mga landers, yan. At hindi lang yon, para talagang silang mga sales agent na lumalapit sa mga tao, nag-aalok, na gumawa kayo ng account with GoTyme. Hindi mo yan makikita sa mga traditional banks na yung mga traditional banks ay nandun lang sa mga bangko nila at naghihintay lang ng customer na lumapit sa kanila. Actually, minsan, yung mga nasa traditional bank. Pero guys, ako hindi ko na-experience yun. Pero nakita ko yan sa ibang mga ina-assist ng mga new account section. So parang feeling ko kulang ng additional customer service. Yun lang yung napansin ko Anyway, yeah, it's GoTyme. There were changes sa GoTyme na hindi ko gusto. Like yung pagkawala ng bank transfer na buy one take one na lang daw ngayon. Yung paglilimit ng deposit sa mga cash-in centers nila, parang halos konting galaw mo, merong additional na bayad. So, yun naman yung hindi ko nagustuhan dito kay GoTyme. Pero in terms of using GoTyme sa ibang bansa, sa labas, si GoTyme ay one of the 2 ATMs na okay gamitin because of their lower foreign exchange fee and better foreign exchange. So, when you use GoTyme outside of the country, mas makakatipid ka. Number 1, si Maya Bank. Si Maya Bank ay digital bank, one of the first digital bank na nagsabi na profitable na sila. So, usually, based on the reports and forecast ni Bangko Sentral ng Pilipinas, it will take time for a digital bank para kumita ng pera. Usually yan, puro palabas ang pera nila sa loob ng 5 years and then eventually, dun pa lang sila magsisimulang mag-recover or mag-break even and then konting kita, eventually pataas. Pero si Maya Bank ay one of the fastest. Within 3 to 4 years, naging profitable na si Maya. Well, si GoTyme din pala, nakalimutan kong i-mention na right now, based on reports over the internet, mukhang towards profitability na rin ang bank na to. So, yeah, Maya, nakita naman natin yung loan products ni Maya para sabihin natin kumikita na sila. Kasi, saan ba kikita itong mga bangko? Kikita yung mga bangko sa mga perang nilalagay natin sa kanila kasi ipinapahiram din nila yung mga perang yan sa mga consumers, sa mga customers din nila. For example na lang, si Maya Bank. Diba? Si Maya Bank, meron siyang Maya Personal Loan. Meron siyang credit card na, The Landers and Maya Black. And at the same time, kung consider natin yung Maya Easy Credit under Maya Bank, kumikita na siya. So, medyo successful ang implementation ng digital bank kay Maya because meron na kagad siyang mga loan services na may offer sa mga customer niya. Unlike others, with the likes of Ownbank, wala pa siyang online presence ng loan. Or yung mga ibang digital banks na hindi ganun ka-aggressive in terms of the loan service. Recently lang yung GoTyme pero hindi pa ganun ka full scale. So, makikita natin na successful ang bank if nag-i-start na silang magpautang sa kanilang mga customer. Tingnan nyo, based on our list,
ang daming digital banks ang nakapasok. Basically, 3 out of 6 digital banks ay nasa Forbes.com Best Bank for 2025. And hindi lang yan, meron pa tayong isang rural bank na si C-Bank na nag-e-engage na online. Talagang ang tingin ng mga tao ay towards convenience na, toward digital banking. For our question of the day, based on our list, sa tingin nyo, sino sa tingin nyo ang banks na ikinagulat nyo na napasama dito sa listahan ni Forbes.com at bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. So ano pang hinihintay nyo, i-comment nyo na yan sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Chemay Cartilla at Chemay Cartilla 5822. Sabi niya, pa-shoutout po Sir Pat, silent viewer here from Kingdom of Saudi Arabia, KSA. May Lazada ako pero walang mga offer siguro dahil hindi ako nagpa-purchase sa platform nila. Ayan, at Chemay Cartilla, yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!